Ayan po mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muling magbabalik at maghahatid ng mga panibagong mensahe gamit ang mga oracle cards na aking mapipili o ihahatid ng mga mensahe sa inyo mga kapatid. Yun, titignan natin. Ayan mga kapatid, i-ano natin kukuha tayo ng pitong oracle card. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 na baraha oracle. Tapos kuha tayo dito yun, yan itong panibago kong baraha. Yan, kukuha din tayo dyan ng 7. Yan, unang mensahe mga kapatid ay mambabarang. Yan, meron naman dito mga kapatid na nabiktima sa mga manonood nito. Sa nakaka-resonate lang po mga kapatid ay nakakaramdam po sa mambabarang na ito. Ang ginagawa ng mambabarang na ito sa inyo ay nakakaramdam kayo ng parang may gumagapang sa inyong katawan, parang parang may masakit sa inyong bahagi ng katawan na parang kinakagat o tinutusok. Yan, minsan kayo ay tinatawag na hindi kayo makatulog, kung ano-ano mga iniisip ninyo. Yan, pag nakatulog kayo ay yung ano ninyo mga kapatid, yung ang inyong mga katawan ay merong mga sugat-sugat na hindi malaman. Yan, na parang may kagat ng isang insekto, pero nalalaman ninyo ay hindi, natatandaan ninyo na hindi naman kayo kinakagat, pero merong mga pantal sa inyong katawan. Yan po ay sanhi ng pambabarang. Yan, mambabarang ang ano sa inyo, ang gumagambala. Minsan ay nangangati ang inyong mga katawan, mga mukha, kung ano. Yan, yan, tapat siya sa iyo. Yung mga ang taong ito ay dating tapat sa iyo itong taong ito. At ano lang ito, na dating tapat sa iyo itong tao na ito, na ngayon ay parang tumaliwas o ikaw ay iniwasan, o maaring nagalit sa ito dahil nainggit dahil sa iyong narating sa buhay. Maaring ikaw ay umangat, umasinso. Yan, itong umasinso, o di kaya ikaw ay
naging professional ng tao. Yan, umiwas ito sa iyo. Dati itong tapat sa iyo ng mga dating mga kaibigan pa. Pero siya kasi mga kapatid, napag-iwanan siya dito. Yan, napag-iwanan siya. Maaring ito ay nainggit ito sa iyo. Nainggit na lahat ng ng iniisip niya ay naging negative na. Yan, na iniisip niya na baka masapawan mo siya, o baka hindi mo na siya pansinin, baka siya ay umiwas sa iyo. Yan, liwanag. Yan. Ikaw dito mga kapatid ay wag kayong mag-alala mga kapatid. Kahit itong mambabarang na ito, yan, kahit itong mambabarang na ito ay ito sa iyo mga kapatid, hindi katablan ito ng pambabarang na ito, dahil ikaw ay mayroon sigurong diyan, dahil siguro yung ikaw ay may pangontra, may amulet, may garapa, kung ano-ano mga pangdepensa sa espiritual na meron ka na nagliliwanag. Kaya itong pambabarang na ito, pag binira ka nitong mambabarang, ay lusaw ang lahat ng birada sa iyo, dahil sa liwanag na taglay ng tangan mo, kung ano mang anting-anting, amulet, o mga kapatid, anting-anting, amulet, o kung ano mang uri ng ng mga black magic na ibinibira sa iyo, o kung ano mang ritual, ay hindi ito tumatalab dahil sa liwanag ng iyong tangan. Yan, kung saan man ninyo nakuha yung inyong amulet o mga anting-anting na yan ay malakas ang tangan yan na binabalot ng liwanag yan. Yan. Kaya make sure na pag kumuha kayo ng inyong tangan, kailangan sa subok at kilalang mga manggagamot o antingero kayo kukuha ng mga tangan na ganyan. Kasi sa panahon ngayon, maraming scammer na nagsisilabasan ngayon mga kapatid, dahil meron ditong client ko na scam ng malaking halaga dahil sa kadahilan ng gustong maproteksyonan ang kanyang mga pamilya. Nag-order ng pangontra, tapos nung pinadala na yung pera doon, ay mga kapatid, hindi na nag-text, nag-chat, o kung ano man ang ginawa ng taong iyon, binlock pa ang client ko na yan. Kaya naaawa ako at umiiyak. Kaya malaking halaga din ang nakuha ng mga scammer. Ganito kasi yan mga kapatid, tuturuan ko kayo para hindi kayo ma-scam o maloko. Pag nakipag-transaction kayo sa online, kailangan po ninyo mga kapatid at through video call po kayo, mag-usap po kayo ng manggagamot na yan. Yan, pasensya na po. Mag-usap po kayo ng manggagamot na yan. Pag yan ay humarap sa camera, yan ay patunay na legit. Nakadepende naman, may mga humaharap din sa camera na mga kapal din ang mga mukha. Makakapal din ang mukha, kaya walang hiya yan, mga ganyang tao na humaharap sa camera. May mga ganyan talaga. May mga makakapal din ang mukha. Kung yan ay humarap sa iyo sa camera, screenshot ninyo ang inyong video call. Kung sakaling kayo man may mai-scam ng taong iyan, pwede ninyong i-post diyan na kayo ay in-scam nitong taong ito, para may habol kayo. Para kung saan man yan, o may lahat ng kakilala na manggagamot kung saan yan, ay magko-comment yung manggagamot doon, matutuntun yan kung saan yang scammer na yan, mahuhuli yan. Ayan, wag po kayo kasing magpapadala sa mga matatamis at mga na mga dila na yan, dahil hindi ninyo alam ay diyan nagsisimula ang kung mahina ang iyong diyan, ay mapapaano kayo, maluloko kayo pag nagpapadala kayo sa mga matatamis na mga dila na mga yan. Ayan, unang-una, yan, screenshot ninyo. Pangalawa, i-post, tignan ninyo ang timeline niyan, o ang timeline o Facebook account niyan, kung yan ba ay legit o hindi yan gumagamit ng ibang profile. Kasi yung mga sikat na manggagamot, ginagamit nila para masira ang pangalan ng mga tunay na manggagamot na nanggagamot ng insakto. Yan, tignan ninyo kung yan ba ay
dummy account. Yan. Tignan ninyo. Kung sakaling magkaiba ang mga profile niyan, wag na kayong magtiwala diyan pag i-stock niyo yan. Kung yan ba talaga ay legit. Ayan. Tapos i-video call ninyo kung haharap yan sa sa inyong sa camera, mag-screenshot kayo. Yan ang matibay na ebidensya na yan ang taong iyan ay nanloko sa inyo. Yan. Dapat din kasi mga kapatid, magiging wais din tayo sa panahon ngayon dahil marami ng mga manluloko ngayon na na magagaling din yung gumagamit ng ibang account, tapos pag nakuha na o napadala na yung pera, iba-block na sa number, iba-block na dun sa tinatawag na Facebook account. Eh di kawawa kayong mga nananalig o nagtitiwala sa mga ganyang tao. Yan. Barang. Itong barang na ito ay hindi ka naman dito yung tipo na papatayin ka sa barang na sinasagawa ng mambabarang na ito. Ang barang na pamamaraan nito ay upang pasakitin ka, magkasakit ka lang, hindi ka patulugin, unti-unti kang mamamayat, pabalik-balik ka sa doktor, kung ano-ano yung mga pinag-check up mo, negative naman lang lahat ng resulta sa aparato. Yan po ang ng resulta ng barang na iginawa sa iyo nitong tao na ito na dating tapat sa iyo, pinagawa ito. Yan. Kasi may tao naman talagang ganun, mga kapatid, na may ugaling ganyan. Yan. Ang kalikasan. Yan. Kung ikaw ay mga kapatid, ikaw nabibiktima ng mga kalikasan na ito, ng mga barang na ito, ang kalikasan ng magpapagaling sa iyo, mga kapatid. Ang kalikasan ang maghihil sa iyong karamdaman. Maaring pwede kang mamasyal sa bukid, sa bundok, sa dagat, sa batis. Yan, maligo ka doon sa mga ilog na umaagos. Yan, ang lahat ng mga barang na yan na binira sa iyo, ginawa man sa iyo, yan, ay susunod sa agos yon ng tubig kung saan man papunta yon, kasi yung kalikasan ang magpapagaling sa iyo dito. Yan, number 1 din ang mga kalikasan ay nakakapagpagaling din ng mga anumang uri ng karamdaman, physical o spiritual. Kasi ang mga yan, mga kapatid, ang kalikasan ay tulad ng mga herbal, sa kalikasan galing yan. Yan din ay nakakapagpagaling ng anumang uri ng sakit ng tao, physical o spiritual. Basta alam mo kung ano ang mga halamang gamot na ilulunas o ilalapat sa iyong pasyente na may sakit sa physical o spiritual. Ganun yun, mga kapatid. Dapat din kasi yan, mga kapatid, pinag-aaralan din yan kung ano yung mga gamot. Parang doktor din yan. Kasi pag nagkamali ka ng bigay ng halamang gamot na hindi tugma sa sakit ng tao, ay talagang yan, magkakasakit din, pero hindi naman gaano kalala. Kasi ang pag uminom ka kasi ng herbal na gamot ay tinatawag na wala pong side effect yan, dahil yan po ay herbal. Wala pong side effect. Kalikasan ang magpapagaling sa inyo. Pwede rin lumapit kayo sa mga sikat kilala o mga pinagkakatiwala ang manggagamot, albularyo, yung mga dinadayo. Yan. Dinadayo. Habang buhay na magsasama. Itong habang buhay na magsasama, ayun ito, kasi isang matalik na kaibigan mo ito, parang sanggang dikit, kapatid, parang kapatid mo ng turing mo sa taong ito. Kaso, ito nga ang sinasabi ko kanina sa iyo, ikaw dito ay tinatawag na nakapagtapos ka ng pag-aaral, naging professional ka, siya ang napag-iwanan dito sa iyo. Ito yung sinumpaan mo na ninyong dalawa na sana, ang sabi nito sa iyo, sana pag habang sana kung sino man ang aangat sa ating dalawa ay dapat dapat wala tayong hindi daw kayo magkakalimutan, ganito ganyan, kaibigan pa rin, parang kapatid pa rin ang turingan ninyo. Ayan, ito yung mga pangako ninyo na dito ng dating tapat sa inyo nito na nilamon ng inggit at galit gawa nung ikaw ay naging professional na, umasenso ng buhay mo, na nanliliit ito sa kaniyang sa kaniyang sarili, na bakit ikaw ay nakapagtapos siya hindi.
Yan. Mga sinisisi rin ito ang mga magulang, sinisisi rin ito ang kanilang yung tas papabayaan din siya. Yan. Itong nito habang buhay kayo na magsasama bilang kaibigan, bilang isang tunay na kapatid. Yan ang inyong sumpa ng iyong matalik na kaibigan na ito. Yan. Kaso ikaw dito ay umangat sa buhay, yumaman ka, naging magaan ang buhay mo. Yan, nakapagpundar ka ng kung ano-ano, bahay, lupa, kotse, kung ano-ano mang mga negosyo na ipundar mo. Kaso itong tao na ito nainggit ang taong ito sa inyo. Pagkainggit, yun, doon na nagsimulang ipabarang ka. Yung mga barang na ginagawa sa iyo ay hindi na yung parang may iba kasi ang klase ng barang, mga kapatid. Mayroon namang barang na mapupuruhan ka ng madalian, may barang naman na papasakitin ka lang, napakakatihin ng katawan mo na parang gumagapang kung ano-ano. May mga barang din na agad na mamatay. Yan. Depende yan sa ritual ng isang mambabarang. Ayan lang ang sabi ng aking mga gabay na mga ganyan. Kasi hindi ako nag-aaral ng mga ganyan, kasi ang mga pinag-aaralan ko yung panggagamot, paglulunas spiritual, physical, at sa pagtatarot. Yan, ito yung mga major na ko talaga, trabaho ko, ang panggagamot. Yan. Ito ang sumasalbahe sa iyo ay palaban ito. Palaban. Kahit gawan ka man ito, kahit bumabalik na sa kanya yung mga ginagawa, yan ay palaban ito. Kahit anong bira sa iyo, dahil sa iyong liwanag na tangan o may mga anting-anting ka kung ano mga pangdepensa mo dyan, hindi tumatalab itong ginagawa ng mambabarang na ito sa iyo. Pero palaban pa rin siya. Yan, hindi ito hindi ito na tumatanggap ng pagkatalo itong mambabarang na ito. Kasi yung mga mambabarang na yan, yung mga mangkukulam, ay may sumpaan yun sila, itataya nila ang kanilang buhay dahil sa kanilang gawain. Yan. Yan, mga kapatid, itataya nila ang kanilang buhay kasi yung mga ganyan habang buhay, may mga may mga blood sacrifice yan. Yan. Bago itulad ng mga ganyan, mangkukulam, mambabarang, bago maging mangkukulam ang isang tao, bago maging mambabarang yan, bago maging kulto ang isang tao, ay kailangan yan may blood sacrifice. Isa sa pamilya nila ang isasakripisyo para maging isang ganap o makapangyarihan silang mangkukulam, mambabarang o kung ano man. Huwag kayong magpanipaniwala dyan sa mga Facebook na yan na sila daw ay mangkukulam, sila daw ay mambabarang. Yung mga ganyan na mga ano lang yan, tinatakot lang nila ang tao na mga ganyan. Tinatakot lang nila, ay ganito mangkukulam yan, baka kulamin, para magkaroon ng respeto. Pero mali ang mga ginagawa nila. Dahil ang totoong mga mangkukulam o mga legit na mangkukulam ay hindi yan. Hindi po yan sila mayabang, hindi po sila sinasabi, "Uy, mangkukulam ako, kulamin kita, ganito ganyan, kukulamin ko yan, magkano ang bayad?" Hindi. Ang mangkukulam ay tahimik yan, hindi yan nagsasabi na ipopost sa social media, sa social media yung mga kinukulam nila. Hindi. Mali yung ganun. Yung mga ganyan na mga tao na pinopost yung keso ganyan, nung mga video na mga pangkukulam, lang nila yan, gusto lang nilang i-post yan, pakulo lang nila yan para maraming ma-attract sa kanila at gagawin nilang negosyo. Yan ang totoo dyan. Kasi ang mangkukulam, may mga disiplina yan, may mga batas din yang sinusunod. Kasi ang mangkukulam, hindi naman kukulam ang isang tao kung walang kasalanan. Kasi kung kukulamin mo ang isang tao na walang kasalanan, ay hindi yan tatalab o tatalbog sa hindi yan tatalab sa taong biktima nila. Kaya may iba na nagpapakulam sa isang tao, tinatanong nila ano ba ang kasalanan nito, ano ba ang pinagmulan ng
pangyayaring ito. Pag alam nila may mali din yung taong nagpakulam sa kanila, hindi nila tinatanggap yon. Ganon yon ang totoo. Hindi yung nag-aano na lang kukulamin, magbabayad ng ano. Hindi, negosyo yon. Negosyo yon. Pag ganon, yung ipinopost nila sa social media na maganto, ganto, ganyan. Hindi ako natatakot na sabihin ang katotohanan dito dahil alam kong nasa tama ako para mamulat din ang mga taong nakikinig o nagaano sa akin, naniniwala at nakikinig sa aking mga tarot na ito. Yan. Dahil ako mga kapatid, hindi ako maging isang tarot reader kung wala ako mga gabay, wala ako mga kung ano-ano. Yan, mga tarot na ito. Alam ko yan. Simula nung tatarot ako at may mga gabay ako. Alam ko kung sino ang nambabackstab sa akin, sino ang nagtratraidor, sino ang nagbabalak sa aking buhay. Alam ko yan. Alam ko yan. Alam ko na nagbabala yung mga aking mga gabay na ganito ganyan, may nag-aano sa akin. Alam ko yan. Pero pinagpapasa Diyos ko na lang. Yan. Hindi basta-basta ang pangkukulam mga kapatid. Yung mga mangkukulam, hindi yan sinasabi na ay ganito ganyan, mangkukulam ako, ganito ganyan. Kasi sa panahon dati mga kapatid, yung mga katutubo dati, yung mga sinauna pa, pag nalalaman kasi ng mga kababayan o kababaryo na mangkukulam ang isang tao, ay sinusunog ang bahay niyan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya ang mga mangkukulam na iyan ay maingat yan. Hindi yan kuda ng kuda. Kuda ng kuda, napapasikat, kasugan niya, mangkukulam. Hindi, mali yon. Mali. Kasi darating ang araw, lalabas ang katotohanan diyan. Kasi marami na ngayon nagpapanggap na mangkukulam, kuno na kahit hindi naman. Kasi alam namin yan kasi pag manggagamot kami, pag mangkukulam yan, pag sinabing mangkukulam yan, pagbanggit pa lang ng tao sa iyo na iyan ay nakulam, pag kinilabutan ka, legit yan na mangkukulam ang tao na yan. Legit yan. Pag ikaw ay kinilabutan na manggagamot, yan, legit na mangkukulam yan pag ikaw kinilabutan. Pero pag walang kilabot na sa iyong katawan, ay hindi yan mangkukulam. Yan. Tulad dun sa aming mga manggagamot, pag binanggit pa lang yung pangalan namin, pag legit kang manggagamot, pag binanggit pa lang na legit yung manggagamot na si Hashim na yan si Maestro Apo, legit na manggagamot. Pag yung sinabihan mo na yan ay umangat ang mga balahibo niyan at nakaramdam ng kilabot, yan ay malakas na manggagamot. Kasi pag banggit pa lang, ang presensya kasi ng manggagamot na yan ay gumagalaw ang inyong mga senses niyan. Pag ikay nakaramdam ng kilabot, malakas na manggagamot yan. Kunyari, pag ang manggagamot na ibinanggit, yan. Ganon din ang mga mga mangkukulam. Pag ang mangkukulam, yan. Kunyari, sinabi na ganito ganyan, mangkukulam si Juan, yan, mangkukulam si Juan. Sinabi na sa akin na ako manggagamot, tapos yung pasyente ganito ganyan. Pag ako nakaramdam ng takot at kilabot sa kanya, 100% legit siyang mangkukulam. Ganon yon. Ganon. Pag nakaramdam yung manggagamot na nakakaramdam ng takot, kaba at parang nagtayuan yung balahibo niya at nakaramdam ng takot, 100% legit na mangkukulam o mambabarang yan. Pero pag hindi naman totoo, yung mga pakulo-kulo lang ng mga tao na yan o mga chismis lang, pag hindi ka kinilabutan o nakaramdam ng takot, ay hindi totoo yan. Hindi totoo. Yan ang katotohanan para kumilatis sa mundo ng espiritual, kung yung kalaban mo ay malakas o hindi. Hindi yung sasabi-sabi lang na ganto ganyan. Mali. Yung mga kasi marami na kasing mapanira ngayon sa ating mundo, mga kapatid. Yan ang katotohanan diyan. Yan. Yan ang masasabi ko. Pag malakas ang manggagamot, na pag binanggit yung pangalan ng manggagamot na yan, pag yan nakaramdam ng kilabot, na parang binabalot ng kilabot yung katawan yan, ibig sabihin malakas na manggagamot yang binanggit ng iyong kilala na nagbitaw ng pangalan yan. Kung sakaling nagbitaw rin ng pangalan
ang taong iyan na yan ang mangkukulam, na si ganto si Juan ay malakas na mangkukulam, pag ikaw ay nakaramdam ng takot o kilabot na nakakatakot, ay yan ay tinatawag na malakas at legit na mangkukulam o mambabarang ang tao. Yan ang 100% na kumilatis ka kung ang tunay na mangkukulam at ang tunay na manggagamot. Yan lang ang tips ko sa inyo mga kapatid. Yun lang. Napakaganda magkwento dito sa aking ano na ito, pero naway sana may magiging magandang aral ito at mapupulutan ninyo ito sa mundo ng espiritual. Yan. Sa mga naniniwala lamang po sa akin, pero kung hindi kayo naniniwala, wala naman pong sapilitan. Wala naman po sapilitan, pero wag naman po kayong magbanggit ng negatibo sa sa manggagamot na naglilingkod din. Yan. Naglilingkod kasi sa ating Panginoon, kasi yung mga ganyan ay ang Panginoon ang may takda niyan kung ba't nagkaganyan yan. Ako sa totoo, ako dati mga kapatid ay hindi ko linyada ito. Tarantado talaga ako dati, pero nung tinawag ako ng Panginoon, nagbago ako, umiwas ako sa barkada. Kasi umiwas ako sa barkada, lahat ng ano ko, iniwan ko lahat. Yan. Umiinom din naman ako paminsan-minsan, pero pampatulog lang. Pero hindi naman na kasi pag ako talaga ay na sobrahan sa inom ay blanco ako, hindi ko naalala yung mga kasi gawa ng sa panggagamot ko. Yan. Itong baraha. Yan, pakinggan mo ang mga mensahe sa baraha. Yan, dahil ito ay nagkatotoo na o magkatotoo pa lang itong mensahe ng baraha. Pakinggan ninyo. Yan. Aquarius na ito yung taong dating tapat sa iyo. Aquarius sign, o Aquarius din ang sign ng mambabarang na ito. Yan. Aquarius. Shaman o babaylan. Ito ang makakapagpagaling sa iyo. Itong babaylan o shaman. Dahil ang kapangyarihan ng shaman o babaylan, kalikasan. Malakas ang mga babaylan na shaman. Ito yung shaman o babaylan, kalikasan yan ang kapangyarihan ng mga babaylan. Ang lola ko naman kasi mga kapatid, papa ko, pure talaga kaming mga manggagamot. Puro sila babaylan. Ako tatlo ang linyada ko mga kapatid. Tatlo ang linyada ko na naging regalo sa akin ng Panginoon. Isa rin akong babaylan, isa rin akong faith healer, gumagamit ako ng mga orasyon o Latin. Isa rin akong tarot card reader o psychic na tinatawag. Psychic medium, psychic. Yan, tatlo ang iniregalo sa akin ng ating Panginoon, at yan ay nagpapasalamat ako na pinagkalooban ako ng ganyan. At naging maganda din ang buhay ko sa panggagamot dahil ginamit ko sa tama. Totoo nga mga kapatid, pag ang panggagamot ay ginamit mo sa tama at ginamit mo sa pagtulong sa kapwa sa tao nang walang hining kapalit o bayad, ay po mga kapatid, gagaan po ang inyong buhay. Yan, kung sakaling gumaling man ang inyong mga ginamot, ay ang taong gumaling na yon ang bahalang makaganti o bibigyan ka ng pabuya, kesyo ganto, kesyo ganyan. Ganon mga kapatid. Hindi ako naniningil, pero kung sakaling gumaling man ang pasyente ko, nasa mga pasyente ko na rin kung maaalala nila ako o hindi. Ang importante, yung obligasyon ko na mapagaling sila ay nagawa ko. Yan. Hindi ako bumabase sa pera. Ayan. Hindi ako bumabase sa pera kasi ang pera makikita yan, pero ang pagaling ng isang tao ay mga kapatid, ang kailangan. Yan. Meron din naman akong hindi napapagaling na mga ganyang klaseng sakit, yung mga malala na. Kasi nung bago sila pumunta sa isang albularyo, hindi na kaya lunasan. Kaya minsan ay namamatay ng Pero sana yung iba naman, wag naman sanang sisihin ang manggagamot dahil bago namatay o nawala
sa ating mundo ang tao na yan, ay ginawa ng manggagamot ang lahat ng kanyang makakaya. At wala rin akong karapatang ibalik ang buhay niyan dahil unang-una sa lahat, hindi ako Diyos. Diyos ang kukuha, Diyos ang nagbibigay ng buhay sa akin, Diyos din ang babawi sa buhay natin. Hindi ako Diyos na hindi ako Panginoon na ibabalik ko ang buhay niyan. Panginoon ang may takda niyan. Panginoon ang may takda niyan kung yan pa ay bubuhayin o bibigyan pa ng isang pagkakataon. Ayan. Ang kamatayan ay hindi dapat tinatakasan kundi pinaghahandaan. Yan ang katotohanan diyan. Huwag kayong matakot sa kamatayan dahil darating ang araw, dadaan tayo diyan sa kamatayan na yan. Susunduin tayo ng anghel ng kamatayan. Ayan. Maganda ang kwento sana. Kaso baka mapahaba. Ito. May nagsasabi din sa akin kung ano daw ang anghel ng kamatayan o ang anghel. Ito mga kapatid ha. Kung ikaw ay matuwid na tao, yan. Kung ikaw ay matuwid, wala kang kasalanan, perpekto kang tao, kung banal ka man o kung ano, ang susundo sa inyan mga kapatid ay tinatawag na mga arkanghel. Yan si San Miguel, ang mga anghel na inutusan ng ating Panginoon, o di kaya yung anghel de la guardia mo. Kasi dati mga kapatid, bago pa lang pala tayo pinanganak, meron na tayong anghel de la guardia na nagbabantay sa atin. Kumbaga sa ay merong inassign ng ating Panginoon na si ganto, si Pedro, bantayan mo yan, ganto ganyan, i-guide mo yan. Lahat tayo ay meron tayong mga anghel de la guardia. Pag ang tao kasi napapasama mga kapatid, nagkaroon ng bisyo, nakapatay, nakasagasa, may ginahasa na tao, may pinalaglag na bata, yan ay malaking kasalanan sa ating Panginoon. Kung sakaling mamatay man ang taong yan ay tinatawag, ang susundo dyan sa kanya ay ang kamatayan. Yan ang tinatawag na angel of the death. Yan. Si Haring Kamatayan o ang angel of the death na yan ang itinakda ng Panginoon na makaakyat sa langit at sa impyerno. Labas-pasok yan sa impyerno. Yung mga si anghel ng kamatayan na yan ay inatasan ng Panginoon na umakyat sa langit at sa impyerno. Yan ang ruta niyan. Tatlo yan. Anghel, ang langit, lupa, at purgatorio. Yan yung mga taong nagkasala na yan, tulad ng nakapatay ng tao, nakagahasa, nakalaglag ng mga bata sa sinapupunan, yan, nagnakaw, yan, at kung ano-ano yung mga ginawa na masama na yan ay diyan nilalagay ni kamatayan sa tinatawag na purgatorio. Ang mga kasalanan ng tao na yan ay nililitis yan. Nililitis ni Haring Kamatayan yan. Kung yan ba ang tao na yan, mataas ba ang sentensya niyan? Pag yan ay mababa ang sentensya niyan at hindi naman masyadong mabigat ang kaparusahan niyan, ay makakapunta sa langit. Makakapunta sa ang mabigat naman ng pagkakasala niyan ay makakapunta sa impyerno. Yan yung mga taong namatay na yan. Itatapon ni Haring Kamatayan yan, yung tao makasalanan sa impyerno pag na na yung kaso, pag na-dismiss na, pag napatunayan o siya may sala sa pagpatay sa ganito ganyan. Kasi kung tayo dito sa sa ibabaw ng mundo, may mga abogado, may mga may mga korte din. Ganun din sa mundo ng spiritual. Pag tayo ay namatay ay din tayo, lilitisin din ang ating mga kasalanan dyan. Lilitisin din. Yan. Sa totoo lang mga kapatid, si Haring Kamatayan lang ang pwedeng makaakyat sa langit at sa makababa sa impyerno na inutusan ng ating Panginoon. Yan ang tinatawag na angel of the death. Yan. Ang demonyo hindi pwedeng makaakyat sa langit dahil pag umakyat sila doon ay masisilaw sila, masusunog ang kanilang balat dahil sa liwanag. Yan. Hindi sila pwedeng, eto nga mga kapatid, ang liwanag pwedeng pumasok sa dilim, pero ni kahit kailan ang dilim hindi kayang pumasok sa liwanag. Kasi pag pumasok sila sa ng liwanag, masisilaw sila, masusunog ang kanilang balat at ang lahat ng katawan nila sa mundo ng spiritual. Yan ang katotohanan dyan mga kapatid. Kaya huwag tayong matakot sa kamatayan dahil ang kamatayan din ang susundo sa mga taong makasalanan. Ang sinusundo lang naman ng kamatayan mga kapatid ay ang mga taong makasalanan. Yan ang katotohanan dyan. Yan, magandang kwento na aking ibinahagi sa inyo dahil yan ay may mga may mga aklat yan, may mga
testamento yan, may mga kasaysayan yan. Hindi naman ibabahagi ng isang manggagamot na nag-aaral sa lihim na karunungan kung yan ay gawa-gawa lamang. Yan. Yan mga kapatid. Itong shaman at babaylan na ito, balik na tayo. Itong shaman at babaylan na ito ay ano mga kapatid, ito ang makakapagpagaling o makatutulong sa inyo. Kasi ako, babaylan. Yan. Faith healer. Tarot card reader. Yan ang ano sa akin. Ritualist din ako. Yan, ganyan, yan din ang pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Oh. Pero ang pagre-ritual na ano ko ay mabuti, hindi ako nagre-ritual ng masama, nakakapinsala ng tao. Hindi ako gumagawa ng maliban na lang pag ang tao ay siguro hindi pa ako nakakagawa ng mga masasama na yan. Maliban na rin siguro pag buhay ng mga pamilya ko ang nawala o kung ano ang ginawa nila sa amin na wala naman kaming ginawang kasalanan, ay diyan siguro ako kikilos pag ganyan. Kasi ako hindi ko linyada ang mamarusa ng tao, hindi ko linyada ang gumawa ng masama. Dahil ayaw ko na lahat ng mga kinitaan ko ipapakain ko sa aking pamilya, sa akin sa loob ng tahanan o kung saan man. Ayaw ko na ang mga itinutulong ko sa mga tao ay galing sa masama. Yan. Kung ano man ang naipundar ko, kung ano man ang kalagayan ko ngayon, kung ano man ang nagiging kalagayan ng buhay ko ngayon, yan ay galing sa kabutihan. Wala yang ginawang galing sa kasamaan, wala akong ginagrabyadong tao, wala akong illegal na ginagawa. Yan ay mga ginawa ko na ipundar ko, mga ano ko sa buhay ay yan ay galing sa kabutihan yan. Yan ay mga tulong na mga taong ginamot ko. Yan. Yan ang mga yan yung mga galing yan sa mga tulong na napagaling kong mga tao na naniniwala sa akin. Yan. Kasi ang kasi ng tao ngayon, kung ano na yung narating mo sa buhay, ang isip ng iba negatibo. Negatibo ang mga iniisip nila, kesyo ganito, kesyo ganyan, baka may ginagawang mga kababalaghan yan. Nasa kanila naman kung ano yung iniisip nila. Itong manluloko at panluloko na ito, iwasan niyo ito mga kapatid. Ito, kung sakaling may maghiraman ng pera o malaking halaga sa inyo, kung ano man ang mga nilalapit sa inyo na tulong o hingi ng tulong ng malaking halaga, wag po kayong basta-basta dahil ito ay manluloko ang taong ito. Marami na rin nabiktima itong taong ito sa kanyang ginagawa na panluloko. Yan. Itong naging itong mambabarang na ito ang sagabal sa buhay mo. Yan, para hindi matuloy ang iyong binabalak, mga pinaplano sa buhay, hindi ka umasinso, hindi ka pagpapalain. Ito yung ginagawa ng mambabarang at dahil sa dating naging kaibigan mo. Ito yung sagabal sa buhay mo mga kapatid, itong mga ginawa ng pambabarang sa iyo. Na magkaroon ka rin dito ng kamalasan, masalimuot na buhay. Yan. Yan. Attracted siya sa iyo. Yan. Ang attracted na ito ay marami sa psychologist kasi mga kapatid. Marami kasi ang pagiging attractive. Merong attracted siya, nasisiraan ka palagi, attractive na may gusto sa iyo, attractive na nagagalit siya. Marami kasing attractive na ang kahulugan, ano nga tawag yan? Maraming attractive na kahulugan yata yan. Yan. Yung mga barang niya yan sa iyo ay hindi yan tatalab dahil sa mga amulet. Yan, yung mga amulet ninyo ay tested mga kapatid. Tested yung mga amulet ninyo na yan. Yan. Kasi dapat kung kukuha kayo ng mga amulet sa mga legit na manggagamot, kasi dadaan yan sa pagbabasbas, sa pagbubuhay, sa pagbibinyag, kukonsagra. Dadaan yan mga kapatid. Ano nga ba ang mangyayari sa mga gumagawa sa iyo ng masama na ito?
sa mga mambabarang na ito. Di ako marunong mag ano. Pipili na lang ako ng tatlo mga kapatid. Pipili na lang ako ng tatlong barahan. Kung ano nga bang mangyayari sa kanila dito. Apat na para maganda. Ano nga ba ang mangyayari sa kanila? Nature worship. Itong nature worship na ito mga kapatid, ito ay ano, magiging ano na lang ito sa iyo. Ang tinatawag na nature worship, ito ay magiging ano na lang ito, mangyayari sa kanila ay hanggang dyan na lang ang ginagawa nila sa iyo. Hanggang pambabarang na lang, hanggang kung ano-ano na lang na pamamaraan yung ginagawa sa inyo dito ng taong ito. Yan. Pero hindi na ito tatalab. Yan. Ang gagawin nito ng mambabarang na ito ay mag-aaral ulit ito. Pag-aaralan ka kung paano ka mabibiktima o mapapasok nitong mambabarang. Yan. Pag-aaralan ka nito kasi yung mga pinagagawa niyang ritual sa iyo ay hindi na tumalab, maaring nagpagamot ka na dito. Ayan. Mag-aaral na naman yan kung ano-ano mga pakulo. Race-civilization. Itong race-civilization na ito mga kapatid ay ikaw dito ay magiging okay na. Magiging okay na dito. Brainwashing. Yan. Wala na dito. Yan. Ang gusto kasi ng ano na ito, bini-brainwash ka nito. Itong dating kaibigan mo, bini-brainwash ka nito para mapasama ka sa mambabarang, para patuloy pa rin ang pananabotahe sa ng mambabarang na ito. Bini-brainwash ka, sinisiraan ka, gaso ganito, gaso ganyan, andun pa rin ganito. Yan. Kasi yung mambabarang na naman magagalit. Yun, doon na magsisimula 'yon. Yung yung gagawin naman ng mambabarang sa inyo pero hindi natatalab dahil unang-una tumutulong din itong babaylan o shaman na babaylan o shaman na manggagamot mo dahil yan ay doktor mo yan sa spiritual, hindi ka pababayaan yan. Kung may problema kasi kayo sa mga sa spiritual o physical, magpakonsulta kayo sa kilala at pinagkakatiwalaan ninyong manggagamot. Kumbaga sa doktor sa physical, yan ang doktor ninyo na mapagkakatiwalaan. Ganon din sa mundo ng spiritual. Yan. Ayan lang mga kapatid. At hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi mga kapatid. Yan.